Hati ang pananaw ng ilang senador sa umano'y maling report sa mga kaso ng extrajudicial killings. Binatiko si Senadora Grace Poe ang PNP sa paninisi sa media ukol sa maling report sa EJK. Pero idinepensa naman ni Senador Panfilo Lacson ng PNP. Si Mean Corvera sa detalye. Kinastigo ni Senador Grace Poe ang Philippine National Police matapos na namang isisi sa media ang umano'y maling report sa mga kaso ng extrajudicial killings. Nauna nang naglabas ng datos si PNP Chief Director General Ronaldo de la Rosa at iginiit na umaabot lang sa mahigit 1,300 sa mga napatay ang maituturing na drug-related cases, taliwas sa mahigit 7,000 na umano'y iniulat ng media. Pero ayon kay Poe, hindi ang datos o maling report ang dapat tignan ng PNP. Hindi anya dapat mailihis ang issue dahil ang usapin pa rin sa pagbibigay ng katarungan para sa mga namatayan ang mahalaga. Paalala ng senador, hindi dapat malimutan ng PNP na kasama sa kanilang mandato ang pagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at hindi dapat payagan ang mga kaso ng karumal-dumal na pagpatay. Pero depensa ni Senador Panfilo Lacson, dapat maging accurate din ang media sa paglalabas ng detalye ng war on drugs ng gobyerno para maiwasan ang misconception. Kailangan anyang maging malinaw na ang mahigit 7,000 katao na napatay sa ilalim ng Duterte administration ay hindi biktima ng war on drugs. Ito'y para hindi malagay sa balag ng alanganin ang kredibilidad ng pambansang pulisya. Nalap na lahat yung EJK. Kasi sabi ko nga, yung universal definition ng EJK, ito yung state-sponsored, state-sanctioned. Ipinapaliwanag niya lang naman dito na hindi naman lahat ng 7,000 or thereabouts napatay dahil sa kaso ng illegal drugs. At hindi naman lahat yun napatay sa pamamagitan ng sa labas ng police operation. So, I think in fairness to the PNP, marapat lamang na ipaliwanag nila. Kasi nga, nagkakaroon ng maraming misconception. Binatikos rin ni Lacson ang inilabas na report ni Vice Vice sa mga President idinadawit Robredo sa umano'y United destabilization Nations plots laban sa Administrasyon Duterte dahil sa pagiging ng summary execution, gayong napatunayan sa investigasyon ng Senado na hindi state-sponsored o hindi kagagawan ng gobyerno ang mga kaso ng pagpatay. Ako nga, pinansin ko yung, pinuna ko yung pahayag ni Vice President Robredo na pinagsama-sama na yung 7,000 as of February 2017 na ito'y pinatay in summary execution, which I will not subscribe to. Dahil hindi maliwanag naman, hindi talaga sa summary execution. Dahil paano mangyayaring summary execution lahat kung may namatay pang pulis at saka AFP. I think 38 ang total na KIA o kill in action at mahigit 80 or 85 yung wounded in action. So pati ba naman yun sasama mong summary execution, yung pagkapatay doon sa namatay na nga yung ating police. So ako, coming from law enforcement, coming from the PNP, gusto ko lamang na ituwid yung ganung mga pananalita. And when you're reporting to an international body like the United Nations, dapat accurate yung datos mo. Idinepensa pa ni Lacson ng PNP sa pagsasabing kung may nadawit man sa kanila sa mga kaso ng pagpatay, hindi ito kinukonsinti. Katunayan, may mga opisyal at tauhan-ani ng PNP ang nakasuhan at naipakulong kabilang na ang grupo ni CIDG Region 8 Superintendent Marvin Marcos at mga sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Meron nga mga brutality, may mga violence na nangyayari. But meron naman tayong papangsyon ng criminal justice system para papanagutin yung mga lumalabag o lumalampas doon sa tinakda ng batas tulad ni na Superintendent Marcos, nananagot na sila ngayon at yung mga iba pang mga mayroong abuso, na-file na naman sila ng kaso. But ito, challenge sa PNP para ipakita na hindi talaga nila tinotolerate o hindi sila nagpa-participate doon sa mga napapatay naman ng vigilante groups. Ano? How? Sa pamamagitan ng papapakita na sinusolve talaga nila seriously yung mga pagpatay na ginagawa ng hindi nakaanid sa mga vigilante. Para sa Eagle News, Mean Corvera, AM1.